Magandang hapon mga kababayan. Pinaparesign ng isang kongresista itong si PCSO GM Mel Robles. Bakit nga ba? Dahil umano sa kawalan ng integrity mga kababayan po natin. Pagkatapos nga inamin niya na umano'y edited lamang yung picture ng nanalo sa luto nga noong pagdinig sa Senado sa komite ni Senator Rapi Tulfo. Manila, Philippines. A government official who lost public trust should at least have delicadeza to resign. A lawmaker said on Sunday, so ngayong araw, referring to the Philippines Charity Sweepstake Office, PCSO, General Manager Melquiades Robles. Yun po mga kababayan po natin na dapat umano mag-resign na itong si Mel Robles sa kanyang posisyon bilang General Manager ng PCSO. Public office is a public trust. When people have lost their trust in you, delikadisa at the very least should drive you to resign. Surigao del Norte 2nd District Representative Robert H. Barber said in a statement. So dapat mag-resign siya dahil ito nga ay public office. So kung wala ng tiwala sa iyo ang taong bayan, kini-question na ang iyong integrity, eh dapat mag-resign ka na. O di po ba mga kababayan po natin? Kasunod na mga isyung ito nga ay nahalungkat pa. Naalala niyo po ba mga kababayan po natin na may nanalo na 433 katao. Yan ang unang kini-question ng ating mga kababayan nung pumutok nga ang issue na may nanalo na 433 katao sa worth, magkano yung pinapanalunan doon? I think 236 million. Yan po. Remember, the 236 million Lotto draws on October 1, 2022 won by 433 voters under Robles Watts. What is real or fake? What are the mathematical odds? Is the current manager a mathematician or magician? So kung i-question niya nga mga kababayan po natin kung mathematician ba or magician itong si Mel Robles. What is his background and qualification that earned him the position to manage an agency that raises billions upon billions and people's money to be used for projects? Is he a finance expert? So sa pagkakataong ito, mga kababayan po natin, kini-question na ni Congressman Robles ang totoong integrity, expertise ni Mel Robles bilang isang manager nga ng PCSO. Kaya niya ba talaga umano i-manage ang PCSO na sa kabila umano na ginagawa ni Pangulong Marcos na nag-i-encourage ginagawa ang lahat para umangat nga ang ekonomiya po natin, pupunta umano sa ibang bansa, nag-i-encourage ng mga mamumuhunan sa ating bansa, itong si Mel Robles nga, mga kababayan po natin, mukhang sinasayang lamang ang pera. Parang nangyayari kasi mga kababayan po natin, may mikos-mikos, may hukus-pukos na nangyayari po diyan sa opisina ng PCSO sa Luto nga mga kababayan po natin. So tandaan po natin, mayroong analysis nga itong si Senator Rapi Tulfo kung papaano at anong gawin kung gawin nilang mikos-mikos na lang o parang sinasabi nating sabuatan. Pwede pala sila manalo mga kababayan po natin, pwede pala nila gawing negosyo itong Lotto winner nga mga kababayan po natin. Imagine mo, pwede mo daw tayaan ang buong combination. Pwede mo daw tayaan at syempre kung natayaan mo lahat, kung kahit ano man ang number na lumabas, may panalo. So ang winning combination is 4 million. So kung tayaan mo yan tagbe-20, gagastos ka lang umano ng mahigit 280 million. So kung yung pot money ay yung mapapanalunan mo is 600 million, kahit gumastos ka ng almost 300 million, meron ka pa rin kalahati. So, yun ang nilabas ni Senator Rapi Tulfo na posibleng tatalakayin sa susunod na pagdinig umano sa Senado patungkol nga sa issue ng PCSO. Kayo po mga kababayan po natin, sa mga isyung ito, patuloy pa rin ba kayo na magtataya sa loto? Kung ang mga kababayan po natin o kahit mga opisyal ng ating gobyerno, congressman, senador po natin ay kini-question na nga itong integrity
sa pagmamanage ng PCSO. Pinaghihinalaan na may mga sabwatan o manipulated na nga yung mga nananalo. Magtataya pa rin ba kayo? Kung ako kasi ang tatanungin, mga kababayan po natin, magtataya pa rin ako. Kasi, susubukan pa rin natin baka pwede tayo manalo. Lalong-lalo na kung totoo itong mga allegation at mga isyung lumalabas patungkol sa pamamalakad ni Mel Robles, talagang titigil na sila sa ngayon o maglalaylo muna sila sa ngayon. At posibleng ipapatanggal din itong si Mel Robles. Kasi kung nakikialam na mga kababayan po natin, itong mga kongresista at senador, so posibleng mananawagan sila kay Pangulong Marcos in behalf sa ating mga Pilipino na gusto na ngang paalisin diyan si Mel Robles, talagang tatanggalin itong si Mel Robles. Kung sakaling mananawagan na or makikiusap na, mag-request na kay Pangulong Marcos itong mga mambabatas po natin. So ano po ang inyong komento or saloobin patungkol sa isyung ito, mga kababayan po natin? Ito ang last na tanong. Naniniwala ba kayo na totoo itong mga nananalo sa loto? Comment na po. Maraming salamat.